lahat. Isang nakakalokang afternoon to everybody. Ayan, um, nagkakape-kape lang ako ngayon kasi 4 or 5 talagang parang inaantok ako. Usually nagnanap ako pero for today hindi muna kasi mamaya pupunta ako ng gym. Narinig mo ba 'yan? Sarap ng kape. 'Yan, Tim Hortons yung kape ko. Nag-promote. Shala. Ayun, pag-usapan naman natin yung, since nung nakaraan yung video natin is all about immigration journey, is all about yung, pocket money papunta dito sa Amerika. Ngayon, pag-usapan naman natin kung meron ba tayong mapapala after years and years of working here in Amerika, kumpara kung nag-stay ako sa Saudi Arabia or kung saan man or sa Middle East man kung nag-stay ako doon. O 'di ba? Sa Middle East kasi once you retire or umalis ka sa Saudi Arabia sa employer mo, ay magkakaroon ka ng tinatawag nilang end of service benefits in which makakakuha ka ng pera, parang retirement money mo na 'yon or panimula mo 'pag umuwi ka ng Pilipinas. Palati kong naririnig dati nung nasa Saudi pa ako na parang yung iba parating nagmamadali na umuwi ng Pilipinas at least before 35, before 40, mga ganyan para makapagtrabaho daw sa government, ipon lang ng onte, uwi ng Pilipinas para makapagtrabaho sa government. Kasi para daw pagtanda like 60 or 65 ay meron silang matatanggap na pension or retirement. Kasi nga nakakainggit nga naman na parang for example, ang isang OFW nurse uuwi ng 55 years old or 58 years old matapos ng napakahabang panahon sa Saudi Arabia tapos uuwi ka ng Pilipinas, wala kang trabaho, siyempre halos wala nang tatanggap sa'yo, magbi-business ka na ganyan, wala kang antaying pension, 'di ba, na pera buwan-buwan, tapos meron ka ng mga maintenance, nakakaano naman, nakakalungkot kumbaga. Lalo pat kung for example, ang isang OFW nurse na 58 or 60 years old ay walang naipon. Yun, nakakalungkot 'di ba? Yung parang binigay mo na lahat sa pamilya mo, binigay mo na lahat sa pagpapaaral ng mga, pamangkin mo, pero in the end, wala. Hindi ka pala, hindi naman sa aalagaan, at least yung parang makakaalala kumbaga. Yun yung sinasabi ko, eh, 'di ba? I'm sorry. So, i-discuss natin kung bakit ako lumipat dito sa Amerika or kung ano yung parang matinding dahilan ko kung bakit iniwan ko yung Saudi Arabia at napili ko na parang manatili dito for the next 10, 20 years or 30 years hanggang retirement, mga ganyan, dito sa Amerika. Let's see kung magre-retire talaga ako after like 60 or 65 sa Pilipinas. Pero i-discuss natin yung mga possible na monetary benefits or retirement monetary benefits natin after 65 or after 20 or 30 years ng pagtatrabaho dito sa Amerika. So yun nga ang sinasabi ko sa inyo, sa Saudi kapag nagtagal ka sa kanila even after 2 years, 5 years, 6 years, 7 years or 10 years, meron kang tinatawag na end of service benefits. Yun na yun, 'di ba? Yun na yun yung madadala mo sa Pilipinas panimula. So tingnan natin kung sulit ba dito naman sa Amerika. Dito sa Amerika guys, at the age of 59 and a half pa lang pataas, meron na kayong matatanggap na mga lump sum money, meron na kayong at the age of 62, eligible na kayo for your social security benefits. Let's discuss kung paano kayo magiging eligible naman for social security pension at the age of 62. Kasi marami akong receive na tanong na ganito, "Ay Kan, ang tanda ko na, late na, as in baka hindi ko na makompleto yung eligibility para receive ako ng full benefits from Social Security pagtanda ko. Ayoko nang mag-Amerika." 'Di ba? I-discuss natin later 'yan. So, ano pa,
In terms of healthcare naman, dito ay meron kayong healthcare naman, yun yung tinatawag nilang Medicare. Ang Medicare, merong Part A at Part B. Discuss natin kung which part yung nagko-cover ng hospitalization ninyo, which part yung nagko-cover ng outpatient services ninyo, or kung meron ba kayong kailangang bayaran na premium sa inyong Medicare pagtanda nyo. 'Di ba? So, unahin muna natin yung about sa pera kasi ito talaga as in, 'di ba? Ito yung mga dahilan kung bakit yung mga yung mga yung mga ibang mga OFW, "Huwag na lang tayong magtrabaho sa abroad kasi pag-uwi natin ng Pinas back to zero tayo, wala tayong pera." Walang nag-aantay na trabaho sa atin, wala din tayong pension pagka abot natin ng 62 years old or 65 years old. Yes, you heard it right. You can retire or you can have Social Security pension at the age of 62 or 63 ata, mga ganun. So, pwedeng-pwede na. Shyalak! Pwedeng-pwede na, guys. So, i-ano muna natin yung mga lump sum na pwede mong makuha. Unahin natin yung 401k. 401k, 457b, mga ganyan, 403b, mga ganon. Iba-iba lang yung tawag pero pareho lang yung purpose. Ano ba tong 401k? Para tong siya, contribution that you are contributing every month. Every month or every paycheck, nagko-contribute ka if you signed up for this. Ano yung kagandahan nitong retirement plan na to? Ang kagandahan ng retirement plan na to is most of our employer or most of the employer dito sa Amerika ay nagmamatch ng contribution. Minamatch nila. Para tong SSS kumbaga. Minamatch nila. Pero hindi, iba pa yung SSA naman. Later na yon. Ayun, para minamatch niya yung contribution mo. So for example, kung very generous yung employer mo, sometimes they match up to 100% of your contribution. Sometimes naman, if ever yung employer mo, they match 50% of your contribution. So for example, you contribute $20,000 sa 401k mo for this year, you can contribute as many as you want. But there's just maximum limit each year. May limit lang siya. For example, for this year, I think $23,000 for 2025. Buong taon na yon. For those under 50. Pero pag more than 50 ka na, merong additional that you can contribute like 7,500 ata. So, your maximum contribution is around 30,000 kapag gurang ka na. Joke lang yun. 50 and above ka na, pwede kang mag-contribute up to 30. Kapag under 50 ka, pwede kang mag-contribute ng $23,000 maximum. Ganon. So, for example, 20,000 yung na-contribute mo. Yung 20,000 na yun, guys, if your employer match is 50%, ang total na mako-contribute mo for that year ay 30. Mga ganyan. 'Di ba? They match. For example, 15 naman, ganyan. For example, 50% magiging 22 something, mga ganon. So, whatever yung match na yon will be yours if you have completed yung vesting period na tinatawag nila. Ano yung vesting period or stay period? For example, ang sabi ng employer ninyo, ang vesting period ay 5 years. Yung mga 5 years na yan, mga syalak. Yung mga employer na ganyan, syalak.
Merong mga employer na mabubuting employer at mga malalaking health network, nasa 3 years lang ang vesting period. Yun, napakaganda yon. Ano ba yung vesting period? Whatever they have contributed, kapag hindi mo natapos yung vesting period na yon or stay period na yon, they will take it back. They can take it back. Pwede nilang kunin. Pero kung lumampas ka or nakompleto mo yung 3 taon or 3 years na vesting period, hindi nila na yun kukunin. 'Di ba? Kapag naano mo siya, nakompleto mo. 'Di ba? So, kapag nakompleto mo siya, hindi na nila kukunin. Pero pag di mo nakompleto, kukunin nila back yung kanilang contribution or yung match nila. So, whatever money, yung money na nilagay mo, that is yours. Hindi nila yan magagalaw. That is yours forever. Now, yung 401k, napakaganda because it reduces your income. If for example, yung taxable income mo for this year is $120,000 and you contributed $20,000 sa 401k, your taxable income will be just $100,000, effectively reducing your taxes. O, di ba? So, magandang paraan din ito na makapag-reduce ka ng mga taxes mo, especially kung parati kang nag-o-overtime. O, di ba? Especially kung parati kang nag-o-overtime. Yung perang kinontribute mo pala, ikaw ang may control nun kung saan mo yon i-invest. Will you invest it in stocks, in bonds, mutual funds, mga ganyan. So, meron ka ring control on which investment investment horizon mo gustong i-invest yung perang iyon. So, if I were you, kung bata ka pa, go for stocks because you can leave the money for like 10, 20, or 30 years there. Diba? Yun. Kapag nagkaroon ka ba ng emergency, pwede mo bang kunin yung pera mo sa 401k? Definitely, pwede mo yang kunin anytime because that is your money. Again, pwede mo bang kunin ang 401k mo? That is your money. You can get it. You can withdraw it. The only time, you can withdraw it. But with 10% penalty. If you withdraw the money before 59 and a half. If you will not withdraw your money and you decide to withdraw the money after 59 and a half or at 59 and a half, then wala kang 10% penalty. Hindi ka magkakaroon ng penalty na 10%. For example, ang halag after 5 years, sabi mo, ayoko na ng 401k, gusto ko man ng umuwi ng Pilipinas, kailangan ko din ng pera, 'di ba? Kailangan mo rin ng money, pang travel, pang travel, or pambili ng kung ano man, or kung nagkasakit ka, mga ganyan. So, i-withdraw mo yung money na yon para pang emergency kasi nga wala ka ng pera. Pulubi ka na, char. Ayon. Kapag na-withdraw mo siya, 10% penalty. Kapag na-withdraw mo before 59 and a half. Kapag after 59 and a half or 59 and a half, it's penalty free. Paano mo maa-avoid yung penalty na 10% na yon? For example, nagkaroon ka ng disability, namatay ka, kailangang withdraw ng family member mo yung pera mo sa 401k through your beneficiary, and first time home buyer ka, tapos kailangan mo ng pang-down ata, pwede mo siyang i-withdraw penalty free. 'Di ba? Kung ako sa inyo, mag-ipon kayo ngayon, tapos bumili kayo ng bahay at the age of 40 or 45, edi withdrawin nyo para penalty free at the age of 45, wag na kayong mag-antay ng 59 and a half, 'di ba? Penalty free. O 'di ba? Ang mangyayari lang is that itatax kayo. Kahit naman 59 and a half nyo i-withdraw yun, itatax pa rin naman kayo.
sa amount na mawi-withdraw nyo. Ang 10% penalty, for example, kunyari, $20,000 tapos i-withdraw nyo siya before the age of 59 and a half, you will be penalized for $2,000. So, 18 na lang yung makukuha ninyo. Yung $18,000 na yun, itatax pa ng IRS. O, diba? Tiba-tiba na naman ng IRS. Ayun, 'di ba? So meron na kayong nalaman about 401k, 'di ba? Ano pa? Pwede rin kayong mag-open ng Roth IRA outside of your employer. Ang kagandahan ng Roth IRA, ang money na i-invest nyo or ipapasok nyo sa Roth IRA ninyo ay taxable income nyo na. It means nataksan na yun. Galing na sa inyong checking account, itatransfer nyo lang saan? Itatransfer nyo lang sa inyong investment account. Kunyari, for example, sa Chase, itatransfer nyo lang sa inyong investment account sa inyong Chase account something. Kung meron kayong Chase self-directed investment account something. So, meron ding maximum contribution nito, kaso nga lang napakababa. Nasa $7,000 or $8,000 for 50 years old and above naman. So, meron lang siyang mababa lang yung maximum contribution niya. Ang kagandahan dito sa dahil sa Roth IRA, pinasok niyo siya na taxable income or nataksan na yung money na ipapasok ninyo, whatever money na nag-gain ninyo sa account ninyo on your Roth IRA is tax-free. Hindi na yun tataksan. Zero tax. Shalak. Diba? So, wala nang tax yun. Hindi na yun tataksan. So, ano pa? Oy, yung Social Security, pension. 'Di ba? Ayan, pag-usapan natin naman yung Social Security pension. Pagdating naman sa Social Security pension, guys, makaka-receive kayo ng Social Security benefits or pension at the age of 62. Kaso nga lang, hindi siya of course kasing taas kapag nag-retire kayo at the age of 65, mga ganyan, or parang mga 70. Ba't ko pa antayin mag-65 or 70 ako? Hindi ko nga alam kung at the age of 65 or 70, buhay pa ako, di ba? So, if I were you, kung, malakas pa kayo at kaya nyo pang i-enjoy, ay naku, ako mag-retire talaga ako at the age of 62. Ay, shalak. Ayan. Paano ba kayo magiging eligible for a full Social Security pension or benefits? Ayan. In order for you to be eligible, kailangan nyong mag-work for 10 years. 10 years. Bakit? Kasi in order for you to be eligible, kailangan ninyo ng 40 credit hours. 40. Every year, you gain credits. Okay? For every, I think, 1,800 plus or 1,880 mga ganyan, you earn 1 credit na for every 1,800 na income. You only need like more than 7,000 in order for you to gain the 4 credits. Okay, for 1 credit, 7,000. Alam ko, karamihan sa inyo kumikita ng mga 100,000, 150,000. Unfortunately, hindi nyo naman pwedeng kunin ng isang bagsakan lang yung 40 credits na yon, 'di ba? Kahit malaki pa yung sinasahod ninyo. Because there is certain limit every year. You can only earn up to 4 credits per year. Maski mataas pa yung income ninyo. So kahit mag-work lang kayo ng 2 or 3 months or 4 months na contribution sa Social Security tax every year, okay na yon. 'Di ba? Basta mag-gain ninyo yung 4 credits per year because you can only gain 4 credits per year. 4 times 10 equals 40. Kaya sinasabi na parang kailangan mong magtrabaho
for 10 years, 'di ba? 10 taon. Hindi naman kinakailangan na diretsong 10 taon kayo mag-work. But you need to work at least, kunyari, huminto kayo 7 years, nahinto kayo, i-continue nyo lang for another 3 years na naman of working in order for you to gain the remaining 9 credits that you need. 'Di ba? So, 10 years dapat. So, kung dumating kayo dito ng 55, dapat mag-retire kayo at the age of 65. If you arrive here at the age of 50, dapat, 62. Oh, naka 12 years kayo of working. So, sakto talaga pag dumating kayo din ng mga 48, 47, mga ganyan. So, kung naka 40 credits, siguro kung mas mataas yung credits ninyo, because you only earn a maximum of 4 credits per year. 4 credits lang per year. Siguro kapag nakadami kayo ng credits, baka mas malaki yung inyong social security benefits or pension. So, ang pangutana, meron bang mapapala kapag nag-work ka dito sa Amerika after 20, 30 years or after ninyong mag-retire? Definitely yes. 'Di ba? Maging masinop sa pag-iipon, maging masinop sa pera, wag ling kalimutan kahit nag-iipon pa tayo araw-araw, buwan-buwan, taon-taon ng pera, wag na wag kakalimutan, mag-enjoy, i-live ang life today, mag-travel, because kapag hindi ka nagta-travel, dalawang beses kong sinabi, you miss a lot of things in this world. Okay? Ayan guys, hanggang dito na lang ang video na to. Sana ay meron kayong napulot na aral or useful information. Sana yung mga parating pa lang dito, yung mga nag-aantay ng priority date, yung mga nag-aantay ng mga papers nilang matapos or patake pa lang ng NCLEX or student nurse. Meron akong subscriber ata na student nurse pa lang ngayon. Ay sana ay na-inspire kayo or nabigyan kayo ng linaw na someday magkakaroon din ng bunga or magiging worth it din yung lahat ng sakripisyo nyo sa ngayon. If you're dreaming to come here and live here sa United States of America. Maraming salamat po sa panonood and see you on my next vlog. Shalak!